Magandang umaga po sa bawat isa. So sa umaga pong ito, tayo po ay magkapasimula o ako ay magkapasimula ng bagong serye dito sa Book of James as mentioned nung mga nakaraan po. And ang title po ng aking serye para dito ay Practical Christianity. At ngayong umaga ay tatalakayin po natin yung chapter 1 verses 1 to 4 ng James. So kung may mga Biblia po kayo, ay buksan nyo po sa James chapter 1 verses 1 to 4. James chapter 1 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So, ang aklat po ng James ay isa sa 7 letters na tinatawag na mga general epistles. Ang mga sulat na ito ay tinawag na general dahil karamihan sa mga ito ay ipinadala sa mga Kristiyano sa pangkalahatan rather than to any particular church or individual. Hindi katulad ng mga epistle ni Pablo, ipinadala ito sa mga specific churches o believers. So ang sulat na ito ay sinasabi na naisulat noong AD 49. Ibig sabihin ito marahil ang pinakamatandang aklat sa Bagong Tipan. Marahil alam natin na ang aklat na ito ay hindi kinikilala din ni Martin Luther na salita ng Diyos. Tinawag niya nga itong Epistle of Straw. Ay nasabi niya iyon dahil ito daw ay kontra doon sa tinuturo ni Apostle Paul patungkol sa pananampalataya. Ngunit hindi nakita ni Luther na habang ang mga turo ni Pablo ay nakatuon doon sa pagpapawalang sala o justification ng isang tao sa harap ng Diyos, ang mga turo naman ni James ay nakatuon doon sa mga gawa na nagpapatunay na ang taong iyon ay na-justify na o napawalang sala na. Well, hindi naman natin pwedeng sisihin si Luther sa ganon dahil siya ay sobrang, alam naman natin yung kanyang past. Well, ang sabi nga ni R. Kent Hughes dito, James and Paul do not contradict each other, but rather supplement each other. James approaches faith subjectively in the sense of trust or confidence in the Lord, while Paul explains it objectively as the instrument by which a believer is justified before God. So, hindi nila kinokontra yung isa't isa, but rather they supplement each other. Ang sulat na ito, ang author ng sulat na ito ay nagpakilala bilang si James. Ang sabi niya sa James 1 verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Ang sabi dito, ang author ng sulat na ito ay si James, na half-brother ng Panginoong Hesukristo. At sa Galatians 1 verse 19 nga ay mababasa natin that Paul identified him as the Lord's brother. Konting background lang po kay James. Si James po ay marahil pangunahing leader sa church sa Jerusalem. Sapagkat nung si Peter ay iniligtas ng anghel mula sa kulungan, ay sinabi niya sa Acts 12 verse 17 na sabihin kay James kung ano yung nangyari. Sa Acts 15 verse 13, mababasa din natin na si James ay nagsalita ng may authority sa mahalagang council ng Jerusalem. Tinawag siya ni Pablo bilang pillar of the church. Kasama sina Peter and John sa Galatians 2 verse 9. Dahil si James ay kilala noong mga panahong yon, ay maging si Jude na kanyang kapatid ay in-identify niya yung kanyang sarili sa kanya. Ang sabi niya nga doon sa Jude, the brother of James. Ayon sa mga katotohanan na ito, makikita natin na si James ay mayroong authority. Nasulatan itong mga Kristiyano na idra-address niya dito. At sino yung recipient niya dito? Ito ay sinabi dito ay 12 tribes in dispersion. Or sa ibang translation, who were scattered among the nations. Sila ay mga Kristiyano, dahil lang sabi sa 2 verse 1, my brothers, show no partiality as you hold faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory.
Pero sino ba itong 12 tribes na tinutukoy dito? Sinasabi nila na ito ay mga Jewish Christians that were scattered throughout the world. Which means, hindi sila centered in one locality at sila ay naninirahan outside of Palestine. Possibly, sila ay mga mananampalataya na force umalis ng Jerusalem dahil sa martyrdom sa kay Stephen sa Acts 7, but more likely dahil sa persecution sa ilalim ni Herod Agrippa I. Ang sabi nga sa Acts 12 verse 1, about that time Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. Ang mga Jewish Christians na ito ay kumalat sa buong Judea, Samaria, at pati na rin sa Phoenicia, Cyprus, at Syrian Antioch. Sinabi yan sa Acts 11 verse 19. Ngunit, hindi talaga tinukoy kung anong kinaroroonan o kung saan naroon itong mga Jewish Christians na ito. Dahil ang sinabi, they were scattered among the nations. Basta malinaw dito, sila ay mga mananampalataya na dahil sa pag-uusig ay umalis sa Jerusalem. Nung panahon na ito, sila ay walang mga contact sa mga apostles. Kahit kay James na kung saan ay magtuturo sa kanila dito at mag-i-encourage. It happens na marahil, noong dumating ang balita kay James patungkol sa kanilang kalagayan, ay sinulatan niya sila. Ano ba yung mga problema na kanilang kinakaharap? Dito sa chapter 1 verses 2 to 4, makikita natin that they are facing difficulties and persecutions dahil sa kanilang pananampalataya. Sa chapter 5 verses 1 to 6, makikita natin na may mga mayayaman na umaapi sa kanila. Yung kanilang religion, ang sabi dito, ay nagiging mababaw na lang. Merong ding mga discriminatory practices na nagpapakita ng kakulangan ng pagmamahal nila sa isa't isa. Maging bitterness sa pananalita at sa loobin. At itong mga bagay na ito ay nagpapasira sa kanilang samahan bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya si James dito bilang tugon ay sumulat sa kanila bilang isang pastor upang sila ay hikayatin na gawin ang kinakailangang pagbabago sa kanilang buhay at sa kanilang relasyon sa isa't isa. Si James sumulat to encourage them to continue doon sa kanilang pananampalataya. Dito ay binibigyan din ni James na ang mabubuting gawa ay natural na magmumula sa isang tao na totoo ang pananampalataya. Yan ang central theme ng sulat na ito. Genuine faith transforms lives and produces good deeds. That is, true faith is a faith that works. Ang totoong pananampalataya ay pananampalatayang gumagawa. Ang sabi nga dito sa chapter 2 verse 14, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works, can that faith save him? Sa verse 17 ang sabi, so also by faith itself, if it does not have works, is dead. Ang pananampalatayang walang gawa, o ang pananampalataya kung walang gawa, ito ay patay. Sinasabi niya dito na wag mo lang ipahayag ang pananampalatayang Kristiyano, ito ay iyong ipamuhay. Isang nakakalungkot na katotohanan na ang isang tao ay nagpapahayag that the power of God, that the gospel is the power of God to salvation, na si Jesus ay kanyang Panginoon, ngunit namumuhay sa sexual na immoralidad, sa pagsaway, hindi pagpapakumbaba, pagkagalit, alitan, inggit, paninirang puri, chismis, mga pagsabog ng galit, rivalries, pagkakabahabahagi at mga bagay na tulad nito. Kung ganito ang buhay ng isang nagpapahayag na Kristiyano, malinaw that he is deceived. Siya ay nalilinlang. Kaya dito sa Book of James ay hindi lamang siya nagbibigay ng mga practical advice kung paano mamumuhay bilang isang Kristiyano. Ngunit sinasabi niya rin na subukin din natin kung tunay ba ang ating profession na tayo ay Kristiyano. Kung yung pananampalataya ba natin ay buhay. Dahil ang malinlang tungkol sa relasyon sa Diyos ay mapanganib at
pinaka nakakatakot na maling paniniwala na maaaring mangyari, no, sa isang tao. Yung tragedy na yun ay sinabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount sa Matthew 7, verses 21 to 23. Ang sabi doon, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness." Kaya sa aklat na ito ay nagbigay ng warning si James to avoid false prophets, na ang hangad ay ilis sila patungo sa broad path that leads to destruction. Dito ay isinalarawan niya yung frightening consequences ng empty profession in light of certain coming judgment. So ang aklat na ito ay mahalaga sa bawat isa na nagsasabing sila ay mananampalataya to test their faith. Kaya ang aklat na ito ay maaari nating ituring bilang gabay natin sa pamumuhay Kristiyano. Dahil ipinapakita dito kung paano magkakaroon ng buhay na pananampalataya na nakikita at nagbubunga sa mundong ito na puno ng kasalanan. So as we discuss this series, let us be prepared to receive warnings, corrections, and encouragement na mamuhay ng tunay na Kristyanismo. So dito, pagkatapos ng greetings ni James, dumiretso na kaagad siya doon sa kanilang problema. So, kumbaga, kung ikaw ay pumunta sa doktor, mayroon kang nararamdaman, wala nang makapasakalye, bagkos ginamot na kaagad yung sakit mo. At dahil yun ang ginawa ni James, yun din ang gagawin ko ngayon. So, dediretso na ako sa unang tinakel o sinabi niya dito. So dito, sa binasa natin, ang sabi dito sa verse 2, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Tandaan natin na si James ay sumusulat sa mga sugatan ng mga kapatid. Pero dito, parang hindi akma yung kanyang counsel kaagad, kanyang utos sa kanila. Bakit? Dahil inuutos niya kaagad na magalak kayo kapag kayo ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok. Marahil sabihin nila, how can we rejoice in the midst of these difficult circumstances? Ang kailangan nitong mga taong ito is sympathy. Dadamayan sila sa kanilang kalungkutan at kahirapan. But James is commanding them here to count it all joy whenever they experience trials and difficulties. Dito sa simula ay nais ni James na i-establish sa kanila ang tamang pananaw sa mga pagsubok. Dahil ang mga trials ay mananatili as long as life itself. At ang major emphasis ng text na ito at sa buong letter, na kung ang pananampalataya ng isang tao ay tunay, napapatunayan ito sa oras ng mga pagsubok, anuman ang nature or source niyon. Ang paraan ng pagharap ng isang tao sa mga problema ay magpapakita kung ang kanyang pananampalataya ay buhay o patay, totoo o peke, nagliligtas o hindi nagliligtas. Ito ay ipinaliwanag ng Panginoong Jesus sa parable of the sower sa Luke 8 verse 13. Ang sabi doon, "And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy, but these have no root. They believe for a while, and in time of testing, what happened? Fall away." And in verse 15, yung kanyang paliwanag, "As for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience." Yan yung nakinig ng maayos. Kaya dito ay pinapakita ni James na, ang sabi nga ni John MacArthur, when faith is but an empty profession or mere sentiment not based on firm and intelligent convictions of divine truth, the fire of trouble will burn it up. Ang tunay na mananampalataya ay nagpapatuloy
sa gitna ng mga sigalot sa buhay. At sa gitna ng mga ito, itinuturing niya na may buong kagalakan kapag siya ay naharap sa mga pagsubok sa buhay. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin dito ay embrace trial with joy, knowing that the testing of your faith produces perseverance, shaping you into spiritual maturity. Tanggapin ang bawat pagsubok ng may kagalakan, sapagkat ang bawat pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at naghuhubog sa iyong spiritual na kabuuan o kahustuhan. Dalawang bagay po ang nais kong sabihin dito. Una ay consider trials as pure joy. Then pangalawa, trials shape into spiritual maturity. So una, consider trials as pure joy. Ang isang Kristiyano ay nasa ilalim ng utos ng Diyos na hindi lamang simply to be somewhat joyful sa kanilang mga pagsubok, kundi tignan ito ng may buong kagalakan. Ito ay isang utos sapagkat hindi ito ang natural na tugon ng isang tao kapag dumadanas siya ng mga pagsubok. Pero ano bang ibig sabihin? To count it all joy when facing trials. Hindi nito ibig sabihin na kung ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok ay pipilitin mong ngumiti. Ipapakita mo sa mga tao na masigla ka, na wala kang problemang pinagdadaanan, na wala lang yung mga problemang yan. Hindi rin ito sinasabi na tawanan mo ang iyong problema. Katulad ng isang awit, hindi ba? Tawanan mo ang iyong problema. Hindi ko alam kung alam niyo yung awit na yon. Matagal na kasi yun. Hindi rin ito ibig sabihin na itanggi mo ang sakit at paghihirap na iyong nararanasan. Hindi rin sinasabi ni James na hanapin mo sa mga pagsubok, hanapin mo sa mga sakit, at ma-enjoy, hanapin mo yung mga sakit at ma-enjoy mo ito. Dahil lang sabi sa Hebrews 12 verse 11, all discipline seems painful rather than pleasant. So walang masaya sa pagsubok, walang masaya sa paghihirap. Hindi inuutos ni James dito na ikaw ay magsaya kapag natanggal ka sa trabaho, kapag babagsak ka sa exam, nagkaroon ng problema sa iyong pamilya, etc. To count it all joy means to consciously and thoughtfully choose to find joy even in times of hardship. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga circumstances, ay hindi dapat yung pinagdadaanan mo ang may control sa iyo kung paano ka tutugon dito. Lahat ng bagay nabubuhay sa mundong ito ay makakaranas ng hirap, makakaranas ng suffering. Yan ang sinabi sa 1 Corinthians 10 verse 13. Dahil yan ang consequence ng kasalanan. Maging ang mga mananampalataya ay hindi exempted dito. Kaya hindi sinabi ni James dito na kung haharap man kayo sa pagsubok, kundi kapag kayo ay nakakaranas ng sari-saring pagsubok. Ang ibig sabihin sa mundong ito, asahan na natin na mayroong difficulties, hardships, and sufferings na darating sa buhay ng isang tao. Hindi mo na kailangan lumabas at maghanap ng pagsubok. Hindi mo kailangan lumabas para maghanap ng paghihirap. Kusa itong darating sa bawat isang tao dahil ito ay consequence ng kasalanan. Ang sabi nga dito sa 1 Peter 4 verse 12, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. Maging ang Panginoong Jesus nagsabi sa kanyang mga disipulo sa John 16 verse 33 that in the world you will have tribulation. Maging siya, bagaman walang kasalanan, ay dumanas din ng mga kalungkutan. Dumanas din ng suffering. Si Apostol Pablo ay nagsabi sa 2 Corinthians 4 verse 8 that he was afflicted in every way. So sa iba't ibang antas at iba't ibang dahilan, ang pagsubok ay karanasan ng bawat isa. Maging dahil sa ating pananampalataya, asahan natin na may mga pagsubok na darating sa pamamagitan ng pag-uusig. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus sa John 15 verse 20, if they persecuted me, they will also persecute you. Maging si Paul sa 2 Timothy 3 verse 12 ay pinaalalahanan si Timothy na all
who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Hindi mo kayang pigilan ang mga masasamang bagay na mangyari sa iyong buhay. Ngunit mayroon kang kapangyarihan na piliin kung ito ba ay mga agaw ng iyong kagalakan kay Kristo o hindi. Yan ang sinasabi ni James dito. Ito ay usapin ng kalooban, hindi ng nararamdaman, and should be a conscious, determined commitment of every faithful believer. Imposible ba ito? To find joy sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga hirap, suffering sa buhay? It is possible. Nang sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 7 verse 4, in all our affliction, I am overflowing with joy. Ang sabi ni Luke sa Acts 5 verses 40 to 41, and when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Then they left the presence of the council. What? Rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Noong si Pablo at si Silas sa Acts 16 ay lubusang pinahirapan at nasa matinding sakit at ikinulong, sinabi sa verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Sa kabila nun, they were praising God. They were singing. At ang katotohanan dito, ang karanasan ng mga apostol ay siya pa ring mararanasan ng bawat mananampalataya hanggang ngayon. They were persecuted, we will also be persecuted. They experience suffering, we will also experience suffering. Hindi mawawala ang pag-uusig at pagsubok sa buhay Kristiyano. So dito, hindi inutos ng Diyos na maging masaya tayo sa mga pagsubok. Ngunit ituring natin ang mga ito ng may buong kagalakan. Ang natural na tugon ng tao kapag sila ay nakakaranas ng pagsubok o paghihirap, minsan nagagalit, nawawalan ng pag-asa, nagdududa sa Diyos, dahil hindi naman ito karakter ng hindi mananampalataya. Ngunit ito ay inutos sa ating mga Kristiyano at habang tayo ay dumadaan sa pagsubok, ang Diyos ay binibigyan tayo ng sapat na biyaya at lakas na kailangan upang harapin natin ito, upang tuparin ang utos na ito to rejoice in trials. Kaya yakapin natin ang katotohanan ng isang mapagmahal na ama ay nagpapahintulot, minsan ay nagpapadala ng mga pagsubok sa ating buhay. Hindi upang tayo ay pabagsakin, kundi upang tayo ay pagbutihin. Hindi upang tayo ay sirain, kundi upang tayo ay hubugin. Kaya when trials of various kinds come, let us draw strength from Christ and believe that even in these circumstances, God is working for the good of His people. Several years ago, ay isang Presbyterian na si Lloyd, o isang pastor na Presbyterian na si Lloyd John Ogilvie, underwent the worst year of his life. Bakit? Ang kanyang asawa ay nag-undergo ng 5 surgeries, plus radiation and chemotherapy. Ang ilan sa kanyang mga staff sa church ay umalis. Maraming naglabasan ng mga problema at inatake siya ng paghihina ng loob. Ngunit ito ang sinabi niya sa kabila ng kanyang nararanasan. The greatest discovery that I have made in the midst of all difficulties is that I can have joy when I can't feel like it. Artisan joy, deep joy. When I had every reason to feel beaten, I felt joy. In spite of everything, God gave me the conviction of being loved and the certainty that nothing could separate me from Him. It was not happiness, gush, or jolliness, but a constant flow of the Spirit through me.
At no time did He give me the easy confidence that everything would work out as I wanted it on my timetable, but that He was in charge and would give me and my family enough courage for each day. That is grace. Joy is always the result of that. Kaya dito hindi sinabi ni James na masaya ang mga pagsubok, ngunit ito ay mga paraan tungo sa kagalakan. Excuse me. Sa madaling salita, ang kagalakan sa pagsubok ay nagbumula sa pag-alam na ang resulta nito ay para sa ating ikabubuti. Para bang kapag dumarang ka sa pagsubok, mayroong ka pag-iisip na nakatuon sa hinaharap. Dahil nalalaman natin na ang pagsubok sa kamay ng mabuti at mapagmahal na Diyos ay nagbubunga ng pagtitiis. Tandaan natin na mga trials ay ginagamit ng Diyos for His glory to purify us and to strengthen our faith. As John MacArthur said sa kanyang commentary, the more we rejoice in our testing, the more we realize that they are not liabilities but privileges, ultimately beneficial, not harmful, no matter how destructive and painful the immediate experience of them might appear. So si James dito ay nagsasalita ng unique fullness of joy na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak kapag sila ay willingly at hindi nagrereklamo sa mga trials habang nagtitiwala sa Kanya kahit ano pang sanhi, uri o laki ng problema. So kapag ang pananampalataya ng isang tao kay Kristo ay tunay, maging ang pinakamatinding pagsubok ay maaaring maging dahilan ng pasasalamat at kagalakan. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul, diba, sa 2 Thessalonians 5 verse 18, give thanks in all circumstances. Why? For this is the will of God in Christ Jesus for you. So yan ang unang nais kong sabihin dito, to consider trials as pure joy. Pangalawa, trials shape spiritual maturity. Ang dahilan kung bakit natin ituturing na may buong kagalakan ang sari-saring pagsubok na ating kinakaharap, dahil alam natin na ang mga ito ay may spiritual na kahalagahan. Ang salitang know o alam dito, nalalaman, ay dinadala ang idea ng ganap na pagkaunawa sa isang bagay na higit pa sa simpleng katotohanan, at ito ay nagbumula sa personal na karanasan. Ang salitang ito ay ginamit ng Panginoon sa parable of the fig tree. Ang sabi sa Mark 13 verse 28, from the fig tree learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that it's summer. Kumbaga kapag madilim ang kapaligiran ng hindi pa gabi, alam mo na ito ay uulan. Dahil na-experience mo na ganun yung nangyayari. At bilang mga Kristiyano, alam natin sa sarili nating karanasan, maging sa salita ng Diyos na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. James is telling us na sa kabila ng katotohanan that trials can be severe and painful, maaari nating makita at maunawaan sa pamagitan ng pananampalataya na may mabuting layunin ang Diyos lagi sa mga kalungkutan at pagsubok na ating nararanasan. Mauunawaan natin na ang pagsubok na ito ay magbubunga ng pagtitiis at makakatulong upang tayo maging ganap at sakdal. Dahil nalalaman natin ito, ang sabi ni James, we can indeed rejoice. Indeed, rejoice even as we weep. Ang unang binanggit ni James dito na napuproduce ng pagsubok sa ating pananampalataya ay perseverance, pagtitiis. Ang tinutukoy niya ay kapag nasusubok ang iyong pananampalataya, ikaw ay nagiging matatag. Ikaw ay nagiging matibay. Kaya nga sabi ni Thomas Manton, trial is not only to approve, but to improve. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na dumadaan sa pagsubok, anong nangyayari? Nakakamit niya ang katataghan. Siya ay pinatitibay nito.
Habang mas marami kang pagsubok na napagtatagumpayan, mas lalo kang nagiging matatag. Mas lalo kang tumitibay. Ito rin ay sinabi ni Paul sa Romans 5 verse 3. Ang sabi, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Itandaan natin that each test or trial is a form of training. And all training is intended to strengthen us. Katulad ng isang sundalo, sila ay dumadaan ng military exercises. At pagkatapos ng training, nagiging matatag sila. Handang sumabak sa gera. Hindi naman maaaring ang isang boksingero ay aakyat sa boxing ring ng walang training. Kailangan niyang magsanay upang pag-akyat sa boxing ring, hindi siya lulumpo-lumpo. Siya ay magiging matatag. Ang sinasabi ko dito ay kung haharapin natin ang bawat pagsubok ng tama, ito ay magdudulot sa atin ng katatagan. Sabi nga ni Douglas Moo, the difficulties of life are intended by God to refine our faith, heating it in the crucible of suffering so that impurities might be refined away and so that it might become pure and valuable before the Lord. So yan ang layunin ng mga pagsubok na ito sa ating buhay, ng mga kahirapan, upang gawin tayong matatag, matibay ng Panginoon. Ang bawat palayok ay hinuhugi sa pamamagitan ng clay o luwad. Once na na-shape na yung ng pattern yung clay, ay ang ginagawa niya, pinagtitibay niya ito sa isang pugon. Kapag kumikinang na ito at namumula na dahil sa sobrang init, ay itinutulak niya ito doon sa sawdust o alikabok ng kahoy. At mananatili doon yung palayok hanggang sa ito ay matapos. At pag natapos na yung proseso, makikita mo na yung palayok one of a kind. No, ito ay natatanging produkto. Ganoon din sa bawat anak ng Diyos. Tayo na minamahal ng Diyos ay idinadaan niya sa mga pagsubok upang pagtibayin at maging one of a kind. Kaya don't resist the Father's refining process. Dahil siya na nagsimula ng mabuting gawain sa atin, makakasiguro tayo na ito ay tatapusin niya hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa gawin niya tayong katulad ni Hesukristo. So dito ang pangalawang dahilan na binanggit niya na kung bakit ituturing natin ng may buong kagalakan ang bawat pagsubok ay dahil ang ating pagtitiis ay ginagawa tayong sakdal at ganap. Ang sabi dito sa verse 4, and let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking and in nothing. Hindi ibig sabihin nito na moral tayo ay magiging perfect na, as if magiging sinless na tayo sa buhay na ito. Well, ang ganitong perfection ay mararanasan natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Yung ibig sabihin niya dito ay itong passage na ito ay tumutukoy sa ating spiritual maturity. Ang ibig sabihin, ang layunin ng mga pagsubok na dumarating sa atin ay upang gawin tayong buo bilang mga mananampalataya na handang paglingkuran ang Diyos. So ang purpose kung bakit tayo dumaraan sa mga pagsubok, nagpapadala ang Diyos ng mga pagsubok to refine us, to strengthen us, upang tayo ay magamit sa paglilingkod sa Kanya. Kapag patuloy nating pinagtitiwalaan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok, anong nangyayari? Our faith in Him grows. Tulad ng isang runner na lumalakas sa pamamagitan ng pagpapagal sa pagtakbo, gayon din sa ating mga Kristiyano, lumalakas ang ating pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Bawat karanasan ay nagdudulot sa atin ng mas malalim as matatag na tiwala sa Kanya. Sa bawat bahagi ng buhay, growth only comes through overcoming difficulty. Ang buhay sa mundo ay mawawalan ng halaga kung ang bawat pinagmumulan ng irritation ay aalisin natin. Ngunit karamihan ng mga tao ay ayaw dumanas
nito na kung saan sana ay magiging kapakinabangan sa kanila. Ang sabi nga ni Dick Shume, hindi ko lang kung tama yung basa ko, pagdating sa irritation, sabi niya, mas matalino daw yung mga oyster. Bakit? Dahil kapag may irritating object na pumasok sa kanila tulad ng buhangin, ang ginagawa nitong oyster ay tinatakpan niya itong buhangin na ito ng pinakamahalagang bahagi ng kanyang katawan at ano nangyayari? Ito ay ginagawa niyang perlas. Ito ay ginagawa niyang pearl. Ang sabi nga ni Dick Shume, every irritation that gets into our lives today is an opportunity for pearl culture. The more irritations the devil flings at us, the more pearls we may have. We need only to welcome them and cover them completely with love, that most precious part of us, and the irritation will be smoothed out as the pearl comes into being. At sinasabi dito ni James na huwag tayong umiwas sa mga pagsubok. Sa halip, we should make the most of them. Hayaan na ang pagtitiis, ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng isa pang pagsubok ang magbunga ng mga resulta na dulot nito sa atin. And that is more maturity and more trust in God. Kilala natin si William Cowper. Siya ay dumanas ng mga pagsubok sa buhay. Noong siya ay 6 years old, namatay ang kanyang ina. Isa pang nangyayari na labis niyang ikinalungkot at patuloy na nakaapekto sa buong buhay niya. He struggled with depression and mental illness, which led to multiple suicide attempts, particularly during his adulthood. Ang kanyang struggles at malalim na pagtitiwala sa Panginoon ang nagtulak sa kanya upang sumulat ng mga hymns na hanggang ngayon ay napapakinabangan natin. Isa na nga dito ang God Moves in a Mysterious Ways. Ang hymn na ito ay naglalarawan ng kanyang malalim na pagtitiwala sa sovereignty ng Diyos, that even in times of suffering and confusion, God is at work in ways that ultimately for our good. Sabi nga doon sa verse 4, judge not the Lord by feeble sense, but trust Him for His grace. Behind a frowning providence, He hides a smiling face. Kaya bilang mga mananampalataya, whenever we experience trials of various kinds, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Bagkus, magtiwala na ang Diyos ay soberanong kumikilos para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. At kung patuloy tayo magtitiwala sa Panginoon, ang sabi ni James dito, gaano man kabigat ang pagsubok, makakamit natin yung perfection na walang anumang kakulangan. Sabi niya, lacking in nothing. Ngunit wala pa tayo doon. Ngunit ang bawat isang sumasampalataya kay Jesus ay patungo doon. Kailangan lang natin ng higit pang mga pagsubok upang patuloy tayong lumago sa direksyon na iyon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita na patuloy na nagpapaalala na sa mundong ito ay may mga pagsubok na dadanasin, maging kami na mga sumasampalataya sa inyo. Hindi dahil kami ay sumasampalataya kay Kristo ay wala na yung mga paghihirap, wala na yung mga sakit, wala na yung mga iba't ibang problema. Ngunit, habang kami ay nandito, idadanasin namin, Panginoon, yung consequence ng kasalanan. Ngunit nagpapasalamat kami dahil sa aming Panginoong Hesukristo that we can indeed rejoice despite of all these things. Dahil nalalaman namin na sa kabila nito, kayo ay soberanong kumikilos at gumagawa para sa aming ikabubuti at para sa ikaluluwalhati ng inyong dakilang pangalan. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami
na harapin ito sa araw-araw naming buhay. Makita namin, Panginoon, na ito ay na nararanasan namin in order for us to become matured hanggang sa inyong muling pagbabalik. Kaya Panginoon, salamat po muli sa inyong salita. Kayo po, O Diyos, ang siyang aming binibigyan ng kaluwalhatian dito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.